sa ating mga ka-journey sa apat na sulok ng daigdig. Bulahan nga adlaw sa atong mga kauban nagsuroy-suroy dias tibuok kalibutan sa upat ka suok dias kalibutan. Ayan. Welcome po sa isang napaka-exciting na episode ng Sharing Hope Today with the Rose and Dulce. Ayan. Ngayon, araw na ito ay masaya po kami dahil kasama po namin ang aming buong team, ang Sharing Hope Today production team. No? Sino ang mga tao sa likod ng inyong mga napapanood dyan sa inyong Facebook at saka sa YouTube. No? Yes. Ang mga taong ito po ay pinadala sa amin ng Panginoon Yes. sa kanyang takdang panahon at sa kanyang takdang paraan. At sila ay naging malaking blessing sa amin dahil sa mga panahon na kailangan namin, ang mga tulad nila ay talaga namang para silang anghel na binaksak sa aming harapan. Correct. Kasi hindi natin sila hinanap, si Sir. Oo nga. Talagang si Lord ang nagdala sa atin. At may mga kwento ang bawat isa kung paano sila naging parte ng ating production na ito. Yes. Kaya gusto namin ipakilala sa inyo. At kung gaano ka-importante na talagang kung nakailangan meron tayong ganito. Oo, Kasi di ba nga sa pagsisimula natin na nagsisikap tayo at meron mga talagang tumulong din sa atin. Pero talagang habang kasi sa gawain ng Panginoon talagang we strive for the best, and then meron talaga siyang ipinapadala. Isa-isang ipinapadala yan. Amen. No? Kung paano na nabubuo para magkaroon ng ganoong napakagandang teamwork. Amen. Sa loob ng Sharing Hope. Baka kasi akala nila tayong dalawa lang, ano? Oo nga, kasi tayo na nakikita. Oo, pero napaka-importante po ng mga pinadala ng Panginoon sa buhay namin at sa ministeryong ito. Kaya gusto po namin ipakilala sa inyo ang bumubuo ng production team ng Sharing Hope Today ay mula kay si Ben Carlos Villalobos, Ay, buo talaga. si Joshua Caparat, Mhm. at si Pastora Luz Cua. Yes, at mula doon ay si Orlan, si Tantan, ito si Pastor Arnold Radana, and si Pastora Deborah Radana. Ayan. Siguro mag-share sila sa atin isa-isa kung ano ang papel nila na ginagampanan sa ating ministry na ito. Magsisimula kay Benji! Benji. Yo, Benj! Hello po. Bali ako po pala yung part ng tech team. Ako po yung nasa likod ng camera. Aha. Ako rin po. Member din po ko ng tech team. Ako po ang editor po ng Sharing. O, diba? Ako naman po ang spiritual advisor at tagapanalangin. Oo. That's it. Ako naman po yung assistant sa logistics. Ayan. Yan. At taga-pray din. Ako naman po yung backup marketer ng main marketer. Main market. Ako po yung, kami po ang marketing and advertising. Ayan. Yes. Diba? Hindi rin namin alam yung kung paano to nabuo lahat. Hindi ko nga alam na may mga ganong title. So, ngayon pwede natin siguro silang tanungin, no? Kung ano bang ibig sabihin sa kanila ng ministry na ito, Yeah. at kung ano ang naging impact nito sa bawat isa sa kanila. Siguro diyan tayo magsimula for a change. Kay Tantan? Okay. Kay Tantan. O sige, Tan. Yan, kasama ko po si Direct MJ minsan kapag kailangan niya ng assistant in terms of logistics, kapag may mga kailangan bitbitin, dalagin, and of course, prayer din for the team. So ako po yung nakasahan ng team and ni Ate MJ. I'm thankful po sa Lord for that opportunity to serve Him in that. Alam Yes. mo, dati, ang piniprepare mo lang, yung mga kailangan bitbitin ni Pastora, ni Direct MJ. Ngayon, ikaw na talaga yung binitbit niya, ha? Bakit di natin nakikita si Direct MJ dito? O kasi nandun siya. Oo, nandun siya. Magkakaroon siya ng sarili niyang segment. At yung isang Oo. episode po namin, puro si Direct lang yon. Okay, ganun na talaga. So si Tantan sa logistics, dating ang siya lang ang kasama ngayon talaga namang siya nag-a-assist pero ngayon siya ang kasama.
Mhm. Sumunod Si Pastor Arnold Radana. I think mas maganda mauna. Si Pastor Deb. Baka pa ko. Sige po. Yeah, si Pastor Deborah Radana. Anak siya ni Pastor Boy Boy Jega na That, dating pastor pastor ko dati. ni Sir Rose. Yung impact sa akin ng Sharing Hope today is very significant and napakalaki. Nireview ko po paano to nag-start. Ito, may screenshot Wow! ko. September 15, 2022. All of a sudden, Ninang Rose happened to be our ninang sa kasal. Yes. And she messaged me. The exact message is, "Good AM, Deborah. Please pray for our upcoming show, Sharing Hope Today with Rose and Dulce, launching on October 1, Saturday via YouTube and Facebook." And then I immediately responded with a verse, Philippians 1:6. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Truly, no man can stop or hinder what God has started in your lives. And I sent her a message na we support you. And then hindi ko na po babasahin, pero nung October 1, nung mismong launching, nag-send po ako ng declaration and prayer for Sharing Hope. I was just supporting the show. Every Saturday yan, nagbibigay po ako ng feedback about the show. And all of a sudden, nakita ko na lang yung sarili ko na, ay, part na ako ng production, ganun. Kasi talagang nung pinanood ko from day one, iba po yung naging connection kahit nasa screen. Behind that screen, nag-uusap lang po kami sa telepono. Walang personal Di pa kita pagkikita. na-meet noon. Hindi pa po, January po kami nag-meet this year. Talagang ramdam mo kasi bilang siguro rin nanay and minister and a leader in the community, iba yung natututunan mo every Saturday, yung real life stories. Yes. Yung dito ko po sa Sharing Hope nakita yung pagiging excellent nila po. Kasi yung age namin parang almost half yung aming edad. Pero bagamat ganoon, imagine Sharing Hope, nakita ko they are prepared in the equipment. Bumili sila ng lahat po t-shirt. Nakita nyo naman po, di ba? May t-shirt. Ngayon lang namin to nakita. Pero Marketing ka talaga. Advertising. talagang mawawaw ka. Dito mo po makikita na walang senior citizen. Sorry po, talagang sinasabi ko na hindi siya hadlang po pala. Yes. And nai-inspire kami bilang mas bata. Ako po talaga very inspired and grabe yung impact nito sa buhay ko na masasabi kong nagiging motivation ko palalo para magpatuloy at mag-push sa sharing and motivating lalo na yung mga young people. Yan. Wow! Yeah, Pastor. Siyempre, dahil sobrang galing niya mag-market at advertise. So, sinong unang ma-advertise niya? Yung asawa. So, yun. And of course, laging dapat nagsusuportahan. So, lahat ng ministry namin, lahat ng mga taong nakakausap namin, nakakasama namin, we always get to promote. And actually, yung always greeting na let's like, share, and subscribe yung Sharing Hope Today. So, of course, being our ninang and yung godparents, no? Yes. So, and together with Dulce, with so much fame and known as she is. So, kami naman, we look up to them. And as we look up to them, kagaya nung sabi ni Deborah, talagang nakikita namin yung being passionate to share the hope and the light na mayroon sila to others, and despite yung mga circumstances and yung mga merong limitations na alam natin, and yet they are here continuously and unwaveringly sharing hope. Wow. Yeah. gusto rin namin pasalamatan itong ating marketing committee o ating marketing department kasi talagang sila rin yung masipag mag-share sa mga GC ng community nila at saka yung mga organization na kung saan sila rin ang mga leaders, no? Sila ang talagang isa sa mga dahilan bakit mataas din ang mga views namin kasi malawak yung network din na kung saan sinishare nila yung mga episode natin. Kaya maraming salamat. God's grace. Yes, So, yan. Si Pastor si Pastor Luz muna. Oo, sige. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, ako ay talagang nagpapasalamat kay Lord dahil naging bahagi ako ng gawain na ito na kung saan talagang kitang-kita ko po yung puso ng ating Panginoon sa dalawa nating kapatid. Yes. Dahil simula't simula nung sinishare
ni Rose sa akin itong yung desire ng heart niya na magkaroon ng ganitong gawain. Yan, talagang naipag-pray ko na po sila. At nung nasimulan na nga, talagang kitang-kita ko yung kamay ni Lord dahil yung puso nila, kasi syempre nag-start yun sa heart nila eh. Yung desire nila to minister, desire nila to share hope. Talagang sa dami din siguro ng mga naging problema, pinagdaanan nila. Talagang nakita nila kung paano talaga si Lord gumawa sa kanila. Yes. And they want to share it to others. Kaya nga, nabuo ito. Kumbaga, naisilang. Kumbaga, na-birth. Naipanganak ito. Kaya, at ako po ay isa sa talagang masabi kong nagpapasalamat kay Lord kasi ito na nga po, kitang-kita naman kung paano talaga sila gamitin at itong gawain ito na kung saan napakarami talagang mga tao ang nabiministeran. Kaya salamat kay Lord dahil naging bahagi po ako dito at ang isa sa talagang pinagpapasalamat ko yung makita ko yung sagot ni Lord sa mga panalangin nilang dalawa. Nating lahat na marami ang nahihipo katulad ng mga testimonies na naririnig ko, sinishare din naman at nakikita naman din po natin na marami talagang mga tao ang nabibless, talagang natutuwa sa nangyayari ito. Kaya yun, salamat kay Lord dahil yung panalangin natin ay sinagot ni Lord. Amen. At alam ko marami pang mga tao ang talagang i-bless si Lord sa pamagitan po ng gawain. Praise the Lord. Thank you, Praise God. Lord. Si Pastora Luz ang isa sa mga top share. Oo nga. Mga top share natin yan. At saka sumasali yan sa mga contest natin. At nanalo, napipili din siya. Okay. Siyempre, ang susunod ay si Josh. Yan, hello po. Yung parang impact po sa akin. Kasi, at first po, di ko po kasi alam na ako yung parang pupunod po na edit sa akin po lalapit kasi sino ba naman po ako na ano di ba po. Saka po nung mga panahon po na yon medyo hindi po ako sa ministry sa church. So yung parang naging way rin po ang sharing hope para mas strengthen po yung ministry ko kay Lord na na-realize ko rin na parang hindi lang ako hanggang church na sa worship ministry, pwede rin po pala ako sa ganito. Saka parang isang way rin po siya ni Lord to reach out sa sa tao. Na, kahit sa simpleng behind the scenes lang kasi hindi po talaga ako sanay sa ganitong Hindi siya simple kasi hindi namin kaya. magsalita po talaga sa harap ng maraming tao. Pero sa pag-edit naman po saka sa kukuha naman po ng behind the scenes po, parang doon rin po yung parang sense of yung parang fulfillment din po sa akin kasi through yung sa ginagawa ko po, dati hindi ko po siya pansin. Parang mas naano po ako yung fulfillment kasi mas maraming tao na nakita ko nagko-comment na nagkakaroon sila ng hope saka na-encourage sa life nila. So, napakalaking impact po talaga yung sharing hope sa life. Ayun lang po. Okay. At ang last but not the least, si Ben. Yeah. Ah, Magsasalita si Benji. Yay! Masyado mabait na mahihain. Hindi, Ang anak ni Sister Rose. siguro ang impact sa akin ito. Katulad din po kay Josh. Yung simula pa lang po na pinaplano yung sharing po. Naisip ko na maganda yung plano to reach out other people sa pamamagitan po ng platform sa Facebook and YouTube. Ngayon, ako, wala naman po kasi akong background pagdating sa technical team. But may hobby po ako sa pagdating ng mga pagkuha ng picture, ng videos. So, naging part ako nito kasi gusto kong gamitin yung alam ko at kaya ko para din makatulong para kay Lord. Kaya, eto, habang tumatagal, one year na tayo, talagang nakita ko din sa sarili ko na malaki yung pinagbago ko spiritually. At nag-grow talaga ako. At matured ako. Lalo na sa mga pinagdaanan natin from day one. Na-witness mo yun. Ako, na-witness ko kasi sa atin from the start. Isa ako sa sa Pioneer. una natin. Kaya
Ikaw na lang natira sa una, no? Oo, ikaw na lang natira. Sobrang grateful and thankful ako na kung ano yung meron tayo ngayon. Yeah. At nakita ko talaga kung paano gumalaw si Lord para sa church. Amen. At saka si Benji kasi, di ba napakatahimik kasi, pero lagi pala siyang nagmamasid, nagmamatsyag. Well, lalong-lalo na because mother niya ito, no? So parang andun yung lagi siyang nakaalalay, nakaantabay. And kasi noon hindi yan talaga nagsasalita, napakatahimik, parang daddy niya. Pero nakita ko na habang yung nagkakaroon tayo ng time na nakakasama siya kasi maski sa ibang mga lakad kasi mas nahihila natin siya dahil kasama mo nga sa bahay. And kasi may kanya-kanya talaga din namang role, may kanya-kanyang work itong ating mga team. Si Benj kasi is work from home. Kaya meron siyang napansin ko, meron siyang mga inputs kapag nagkukwentuhan kayo. Naririnig ko, sabi ko, ay grabe yung wisdom na pinapadaloy ni Lord sa kay Benji. Kaya nagugulat na lang ako, nagsasalita siyang ganyan. Kasi merong mga things na knowing na nakita ko na siya nung bata pa siya, diba, maliit pa, na nagpipising ng tilapia na ano ba yun, basta ganyan. Natutuwa ako, nabibless ako na binigay ni Lord itong team na ito na may kanya-kanyang gift sila, di ba? Iba-iba yung gifting sila. Iba-iba yung role nila dito. Pero biruin mo kung wala sila, okay, kung tayo abot sa ganito. Speaking praise God. of that na salamat, pwede na i-share po namin sa inyo paano po ba ano po ba yung prosesong pinagdadaanan ng buong team bago po ito makarating sa ere, no? Una po, nag-schedule kami ng taping namin o shooting namin. Siguro naintindihan naman natin na hindi naman madali para sa amin mag-schedule ng kung kailan bakante, kung kailan pwede, kung kailan libre. So, ang lahat ng schedule ng shooting ay nakadepende mostly talaga kay Dulce, no? Kasi siya yung mas nasa labas, oo. Kaya magsasabi siya sa amin, ito yung mga available dates ko, tapos kami na yung mag-a-adjust doon. Tapos pupunta kami sa isang location para mag-shoot. Nung unang mga shoot namin, nagpe-pray talaga kami ng mga topic, ano yung pwedeng i-discuss, no? And the Lord is truly guiding us kung ano yung mga magiging topic namin. So, ako yung gumagawa ng pinaka-outline namin, tapos isesend ko kay Dulce para maaral niya. Pero dahil wala siyang panahon, most of the time, on the spot niya yun nababasa, naaaral. Kaya kung napapansin nyo, marami siyang sinasabi na nauuna siya dun sa dapat namin pag-uusapan. Pero yun na po yung kalakaran namin at nasanay na rin po ako lalo na sa ganon paraan. Pero lately talaga, ang nagiging scriptwriter na rin namin ay si Direk MJ Pascua. At wag po kayo maglala, hindi po siya absent. Siya ngayon, andyan lang po siya, para lang siyang hangin. Andyan siya, pero hindi natin siya nakikita. Pero mararamdaman po natin siya, okay? Tapos noon, pag tapos na po yung shoot namin, praise the Lord, nabanggit din yung nagsisimula ng magpundar ang team. Noong una po nanghihiram kami ng lahat. Nanghihiram kaming camera, nanghihiram kami ng laptop, ng ilaw, ng microphone. Tapos pupunta sila, Pastora Deborah, sa bahay, bit-bit ang akala mo, hindi mo alam kung studio ng kung ano. Pero nang inisa-isa po namin, we really prayed and sabi namin, we really wanted to have our own. So na praise the Lord, nagpupundar kami unti-unti. Hindi pa naman, pero the Lord knows that we want to have a studio na kung saan kami ay makakapag-shoot talaga ng parang ganito lang ba, Lord? Yung ganitong lugar, yung ganito kaliwanag, ganito kalamig, ganito, yung parang ganito ba, Lord? Hindi naman sa parang Hindi kami nagpaparinig, no? Oo, kasi yung iba nagre-rent pa ng studio, no? So, malay natin, di ba? So, the Lord will going to provide. At saka, hihipuin niya ang dapat hipuin. Pero oo naman, laging bukas ang All Nation for Jesus Church dito sa Imus, Cavite para kami yung mga episode namin mostly dito namin ginagawa. And then pagkatapos po namin mag-shoot ay usually ang cameraman namin ay si Benji. Tapos anong gagawin ni Benji? Bali,
pag nag-shoot po, from sa akin, sa camera, pag nakuha na po lahat ng dapat i-shoot sa araw na yun, kailangan ko na po siya, kung may ikakat po na mga scene dun sa episode na yun, ikakat ko na po. Tapos, after nun, kung may kailangan i-enhance na konti, adjust ko na po, bago ko po siya ipasa kala Josh and David. Tapos, sila na po yung gagawa ng mga dapat pang final editing. After. So, unang dumadating from the camera, pupunta yun kay Benji para sa initial editing. Kumbaga, kung ano yung, napansin lang natin, di ba si Benji, pagka nag-shoot tayo, pag alam niyan dapat ikat, nag-note yan. Kasi nga may mga parts din tayong Oo. pasaway tayo, hindi Oo. tayo Tsaka may mga bagay na hindi Oo. pwedeng i-ere, no? Oo, Oo. siya na yun. Oo, siya na yung, ano pa lang, sa taping pa lang, nino-notes niya na yan. Tapos, pagdating sa bahay, i-edit niya yan, bago niya yon ipasa. Tapos, pagkatapos kay Benji, dadating naman kay Josh. Opo. Laking tulong rin po ni Benji kasi dati po, wala po talagang ganun eh. So, nakatulong po siya dahil nga po, may initial edit na po bago niya po ipasa sa akin. Kasi po, parang dati po, parang sobrang tagal po ng process. Kasi po, after ko po i-edit, papacheck ko pa po sa inyo. Tapos, i-edit ko pa po ulit. Pero ngayon po, ayos po yun na thankful kasi si Benji dumating na. Yung nag-edit na, ganyan. And, ayun po, ako po yung pinaka final edit. Saka po, ako rin po yung nag-upload ng video sa Facebook saka sa YouTube. Yeah, talagang on time. Yung mga pinapasok na mga, ini-insert na mga Ay, verses, yung opo, mga yan po. intro, Opo. extra. Yung mga verses naman po, ayun po, si Benji po yun. Nilalagay niya po yung time, tapos hanapin ko lang po. Nilalagay ko yung... Oh. Ayun, okay na po Galing, pala yun. Hindi, ang galing kasi nga, kung may nasa-save na time, imbes na parang isa-isa yung pag-Diyos Opo. simula, galing pa siyang work, Dati di po ba? kasi, Oo. parang... Yung raw no? Opo, raw lang po. Isang oras po, papanoorin ko po yung mga... Oo, di Tapos ba? yung pag pinasa ko po sa inyo, papanoorin nyo rin po, tapos i-edit ko po. Mm-mm. So, ayun po, laking help po talaga. Nakakatuwa. Ibig sabihin, within that 1 year, meron mga improvement. Level up. Yes. Oo, ang galing. Tapos pagka na-edit na, final edit niya, bago yun i-premiere ba yun? Opo. Bago yung i-premiere, papanoorin ko yun Opo. para sa final Final view po. na kung okay na to, kung ano pa yung dapat alisin, Mm-mm. kung dapat ganito. So ako yung mas sumisipat ng ano na ba yan, okay na ba yan. Tama. Pagka nag-go na ako, ipapasa ulit ni Benji kay Josh para si Josh naman ang mag-schedule ng airing noon. Yes. Ganon. Galing. So bago po yan makarating sa inyo. Ganon Nakakatuwa. May nagdadaan. Oo, marami. Sa ako po yung sa intro and outro po, si Direk po yun. Intro po namin. Oo. Yun po. Siya yung graphic designer Tama, naman si- kasi si Direk MJ. Huwag po Yeah. kayo mag-alala, makikita niyo rin po yan. Hindi kami Kanya-kanya silang papayag ano. na hindi nila makikita yan. So yan po yung proseso na para po makalabas ang isang episode na nakikita nyo na akala nyo ganun lang kadali yung napapanood, no? So ang next tanong natin sa bawat member ng team is ano yung mga challenges na nakaharap nila during itong isang taon natin na tumatakbo tayo. Sino magsisimula? Yung mga challenges. Challenges. Ano yung mga nahirapan tayo, mga kung ano-ano. Ikaw na lang. Ako na. Siguro para sa akin, isa sa ang pinaka challenge para sa akin nung nagsisimula pa lang talaga. Kasi wala pang gamit, wala pang experience, wala pang knowledge. Pagdating sa ganito, and may mga bagay-bagay na hindi pa ganun kaayos noon. And sa part ko, mahirap. Kasi yung alam ko is onti lang. Hindi ko siya talaga pinag-aralan. Kumbaga, hobby ko nga lang po siya. So, parang mabigat sa akin na makita na nagkakaproblema tayo noon. Pero kahit anong gawin ko, wala na akong magawa.
Kasi yung kaya ko, ito lang. Ang nagagawa ko na mag-pray. Mag-pray. Napaganda pa. Ang prayer ko na sana may ibang taong Yes. may kaya. Oo. Kaya naman yun napunta ta. Tingnan mo Iyo. nga naman. Hindi, Yun. hindi, totoo po yun. Hindi ko lang pinapahalata kasi ang hirap makita na may gusto kong gawin pero hindi ko na kaya. Kailangan ko na humingi ng tulong sa iba. Oo. Kaya sobrang talagang nagpapasalamat ako. Unti-unti na dumating na si Direk MJ, si Josh. Grabe, Lahat, no? ang from the start, ang sarap tignan kung Yeah. paano tayo, Oo. paangat tayo lahat. Sobrang challenge yun sa akin. Kaya talagang parang, Hindi natin kahit alam. pa, May pinagdaanan pala si Benjing ganun. di ba, chinat na kita na. Ah. Kasi talagang wala eh, Burden hindi ko yun. na alam eh. Diba? Sayang naman po kasi yung gusto nyong gawin para Yeah. kay Lord. Eh. Yung aming intention, aming Apa. heart. Oo. Okay, challenge. Yes. Kay Josh. Sige po. Sa akin po, same lang kay Benji rin halos po. Yung una po kasing gamit po natin, yung ginagamit po pang-edit. Yung Sa church. Kay Kitalis po na laptop. Share ko na rin po kasi po, yung mga unang episode po namin, ang rendering time po nun, maabot po minsan 6 hours to 8 hours po. Kasi 50 minutes po yung isang episode of 45 to 50. Po yung laptop po na gamit namin noon, hindi po siya talaga pang edit. So, ang bagal po talaga niya. Parang ang nangyayari po noon, sobrang hirap po mag-edit kasi ipapacheck po kasi re-edit po. Ang nangyayari po noon, tutulog na lang ako, tapos antay ko, pagising ko po, tapos na po yung rendering. Yun. Kaya yun po, saka po, isa rin po sigurong challenge sa akin, as yung sa schedule ko po dati. Kasi, di ba po parang haba nung pag-edit, tapos, yun nga, mahaba, tapos marami pong oras na nakukuha. So, parang, tapos pinagsabay pa po yung work. So, mahirap po talaga. Pero ngayon po, blessing po talaga dumating po yung mga gamit Yay! na bago. Ngayon po yung rendering time po natin, minsan 20 minutes lang. Wow! From 8 hours, 20 minutes. Pero mahaba, pinakamababa po yun. So, Pero ayun may po. skyway bigla. Okay po, yun lang naman po yung challenge sa akin po. Pero biruin mo, ang sarap makinig no na Opo. naganoon pala, nahirapan ka doon sa hindi namin Opo. ako, alam yun. Malay May namin ganyang doon. oras. At least nakatulog. Nakatulog. Opo. Oo. Ay, naku na. Ano kaya ang challenge kay Pastora? Siyempre, Oo. spiritual advisor. Actually, dahil sa prayer ang role ko, di ba? Manalangin. So, nararamdaman ko. Yan. Ramdam ko yung minsan hirap ninyo, minsan yung iyak. Kasi ito madalas umiiyak. Naiyak yan eh. Tapos si-share niya yung mga yung mga nangyayari. So, kahit paano, ayan, iyak ko doon. Kahit paano, nararamdaman ko yun. Nararamdaman ko. And para sa akin, dahil nga isa ako yun ang role na binigay sa akin ni Lord, nagpapasalamat ako dahil nararamdaman ko din. Nararamdaman ko din yung strength ni Lord para sa inyo, para sa team. At pag nakikita ko nga yung respond ng mga viewers natin, parang yun na masaya ako na kahit na minsan nahihirapan yung spirit, parang gano'n. Dahil hindi naman. Yung kasi nararamdaman mo yung struggle talaga, yung pain din minsan na i-share din kasi sa akin. So, nararamdaman ko din yun. And para sa akin, challenge yun na kailangan ipag-pray ko to, kailangan dali natin to kay Lord, kailangan makuha natin yung victory. Yun naman, talagang praise God dahil nagtatagumpay naman po. Amen. As always. Salamat. Kaya yun, sa inyong dalawa, na rin, patuloy lang kayo kasi napakaraming mga tao pa na i-bless si Lord sa pamagitan ng buhay ninyo, sa pamagitan ng mga
sinishare ninyo. Yun. At naniniwala ako na yung desire ng heart ninyo na ma-reach ang buong mundo. Kasi yun yung ano eh. Oo, Ang eh. lang Luzon, Visayas, Yeah. Mindanao eh. Yeah. Kumbaga, Pagkasulok ng habang na buong mundo, ay mangyayari yun. Kasi the Lord is with us and the Holy Spirit, ang banal na Spirit talaga, ang hihipo Yes. sa mga tao yun. Kaya Amen. tuloy lang, happy anniversary! Then, tsaka, kanina kasi habang hindi pa tayo naka-ere, nagsishare ka ng alam lang nila kung anong pinagdadaayon. Sabi mo, di ba? Parang isa yun sa mga challenges na experience ko rin na kung alam lang ng mga viewers natin na bagong sabi ko kasi parang pag merong mangyayari. Pag may magandang gagawin si Lord, nakikita ko na meron ding napakalaking atake ang Actually. kaaway. O kaya, merong magandang ginawa si Lord, pagkatapos nun, merong malaking blow din. At hindi lang naman sa inyo, kundi sa mga team din. Dito. Alam ko din yung mga pinagdadaanan ng buong team kasi i-share din ni Rose sa akin yun. Parang asapin. Kaya, that's why we pray for each other. Oo. Siyempre bilang pastor ko, siyempre dapat alam din niya yung mga galaw ko. At kumbaga, siya lagi yung first hand na nakakaalam ng mga updates mo. Ako kasi, ang isang challenge talaga na hindi, para sa akin, until this day, ang pinaka matindi na harap kong challenge is paano ba itutuloy ang Sharing Hope Today. Parang dumating dun sa punto na parang roller coaster din yung pakiramdam kasi meron kang nasa heart, tapos pinagpipray mo, tapos parang hindi mo alam kung mangyayari o hindi. Tapos ang naging prayer ko na lang, Lord, kung hindi ito galing sa iyo, tanggalin mo na lang yung desire ko na makabalik sa ere. Pero nung nagkaroon ng opportunity, syempre high spirit ka ulit kasi nangyari yung pinagpe-pray mo. Pero dahil sa nagkaroon din ng mga masalimuot na pangyayari, baksak ka ulit. So parang yun yung pinaka-challenge na, Lord, tutuloy pa ba namin ito? Wala nang gagalaw walang gagalaw na tao So sabi ko, pero hindi ko naman isinusuko yung ministry, no. Alam ko na meron ka, pero kung paano at kung sino at kung anong mangyayari, alam ko yun, 3 days ako alam yun, Pastora. Yeah. 3 days ako nag-usap, iniyak ko yun. And then sabi ko ganun, Lord, let me know kung ano talaga ang gusto mo, kung itutuloy o hindi. Nung nagdesisyon naman na itutuloy, sabi ko, Lord, paano namin itutuloy? Wala kaming ganito, wala kaming ganyan. Hanggang sa doon unang nagparamdam si Direk. Sabi niya, Ninang, okay lang po ba magsubmit ako sa iyo ng design ng parang sa Sharing Hope Today na logo or parang pwede niyong ilabas. Gagawa po ako ng 3, pili na lang po kayo. Kasi po parang na-burden po ako na meron akong kakayahan, graphic designer po ako, pagkatapos hindi ko man lang ito mai-contribute para sa gawain ng Panginoon. Kaya tuwang-tuwa ako kasi hindi alam ni MJ yung merong pangangailangan na gano'n. Oo, kasi ako, lahat ng tingin ko maganda, pero nung time na yun, talagang yung tingin ko sa namin ay pangit talaga. Pero sabi ko, Lord, thank you pa rin sa mga nag-effort. Kaya nung sinabi yun ni MJ, sabi ko, Lord, ito na, ikaw na to. Ikaw ang humipo kay MJ, hindi mo siya pinatulog, na burden siya, parang hindi niya maatim na ganun Gawain mo. gawain. So, nung pag-submit agad niya sa akin, right away, approve. Sabi ko, sige, yan ang gagamitin namin. Yun, doon na nagsimula, tapos, nawala na kaming kasama. Kaya si Benji ang talagang kasama from day 1. Talaga siya ang nakasama namin. Na ang alam ko, kaya na siya nung sumasama, ay dahil gusto niyang matuto sa editing, mga technical na ganyan. Akala niya, matututo siya by observing itong mga taong gumagalaw. So, meron siyang idea, pero dahil mahihain siya, hindi naman siya nagsasalita. Tapos, hanggang sa, alam na parang sinasabi sa akin ni Benji, Mami, kausapin mo si Josh. Parang yun pala, nag-uusap na pala sila. Nagsumbong na siya kay Josh. Oo, na parang paano ba to gawin? So, syempre si Josh, dahil sa technical person din naman siya, may mga lang siya na sabi ko, ano ba kailangan para ganito?
yun, nagsabi na siya sa akin, Lord, bigyan mo kami ng ano." Tapos, lahat naman yun talaga na isasalang sa prayer. So, Yeah. yun naman ang naging malaking papel niya. Mm. Kaya para sa tapos yun, parang sabi ko, ang liit lang ng community namin. Ako hindi naman ako maraming masyadong friends sa Facebook. Ayun, tapos dumating naman sila na parang, ito, ang laki ng network nito. Ito, dito natin sila ilagay kasi ito yung talagang departamento nila. Mm-mm. Hanggang sa nabuo na tayo, tapos, ayan, ang pinaka bagong miyembro natin at naki-t-shirt sa atin na si Deacon. Oh, Si Deacon. Deacon po siya ng A Blessed Church. No? So, dati, tulong-tulong ngayon, nakaupo na dyan. Siya, oo. Masipag talaga siya. At, Mm. so, parang, kasi nakasama rin natin yan sa mission sa Oo. Bati. So, yun, para sa akin, yung challenge na yun, hindi siya naging negative, kundi mas more na-confirm ko talaga na si Lord ang may gawa nito, ang may gusto na gawin namin ito. Kasi at that dumating yung trial season na yon, ng time na yon, hindi ko alam talaga kung paano to itutuloy. Hindi ko na alam kung itutuloy pa ba. Pero Ano yun praise the parang Lord. first quarter yun, yung ganong struggle na yun, Yeah. no? Parang Oo. testing time talaga. Oo. Oo. Kaya yun sa akin ang challenge na naharap ko this entire 1 year natin. Oo. Ikaw, O ngayon, ano ba yun? Ang ako, pinaka-challenge. ano pinaka-challenge ko? Yung time. Schedule. Actually, lagi yun. Kasi, Challenge. nahihiya akong yung, alam mo yung parang kailangan ninyong mag-adjust sa kung anong available time. Parang ano ang, pero yun, sabi ko, Lord, 'di ba? Itong gawain namin to tuloy-tuloy to. So kailangan ko ng araw kung kailan kami pwede mag-taping na pwede din talagang pwede yung team. Although, of course, lagi naman talaga silang nakaantabay and ikaw, lagi kang nandyan. Ang nagiging ko lang is sa bagay, hindi ko rin matawag na challenge or takot ako kung hindi ko nababasa yung outline o ang script. Sabi mo nga, nauuna pa ako sa nakasulat. Somehow, it's there, pero basahin mo muna, sabi niya, kasi naikwento ko na. Kasi sa dami ko kasing ma-share na testimony, sa daming, parang biglang may maalala, ganito pa paalala si Lord na ito yung story tungkol dyan. So na-share ko and parang ako mismo nare-refresh talaga ako doon sa mga bagay na may nangyari sa akin before. Tapos because of this episode now na ito yung ating topic, napakahalaga pala noon na nandyan yung word, nandyan yung tinuturo mo, pero ang laki palang impact noong na-share mo talaga yung totoong nangyari. So, yun, ang talaga naging, hindi ko masabing talaga, challenge ba, hirap yun na dahil sa scheduling lang talaga. But you see, God makes a way naman for us na mabuo pa rin natin yung mga taping. And wala naman tayong na-miss na isang episode. Wala tayong isang Sabado na hindi tayo nakapag-air. Oo. Mm-mm. Yun na talaga naman. Talagang alam mo na si Lord yun. Si Lord Kahit talagang na- bumubulos. Kahit nakamukha ngayon, yung ginagawa Tulad natin. nito ngayon. Nabuo tayo dito, di ba? Oo. Tapos Oo. eri bukas. Parang Ayan. mga ganun. Parang malaking Parang taping lang noon sa teleserye ko. Okay. So, Ah, sila ba? Meron pa? sila. Oo, si Pastor Challenge. Eden. Oo. Ano po? Siguro po ang isang naging malaking challenge sa amin. Itong sharing hope kasi ay dito kasi journey ng real life stories talaga, di ba po? Siguro kagaya ng sinasabi ni Pastora Luz, hindi po alam ng viewers yung behind the scene, yung totoong buhay ng bawat isa sa atin. Yeah. Through this sharing hope, kasi nagkaroon kami ng connection to all of you who's been supporting us sa mga war and battles of our own personal life, personal and sa ministry ginagalawan namin, sa community ginagalawan namin. Dito ko po talaga nakita for 1 year, talagang sunod-sunod yung mga attacks. Physically, mentally, emotionally, spiritually. Andyan yung namatay yung father niya, na-hospitalize yung mother ko just recently, yung mga anak namin sunod-sunod. A lot of things has happened. So, dito ko talaga nakita, may sinasabi mo ni Rose na yung extreme high ng emotion mo. And then the next day biglang low, the low at the lowest. And
bilang advertising and marketing, may point sa buhay ko where I ask, how can you share this? Sharing hope. If you are really struggling personally, Yeah. do you have the gut to share hope to others? And you are struggling really? And not only that, I'm seeing the pain also. There's, sa inyo po talagang yung mga pains, di ba? Lalo po ng mga last year, October, November, December, Yeah. January, talagang matindi yung battles, yung pains, cries. Marami po kaming iyakan na pag-exchange over the Yeah. phone. And yet, dito ko nakita na, ito pala yung totoong hope. Kaya po recently, sinasabi ko, bine-verbalize ko, ito po yung totoong sharing hope. Hindi lang today, every single day talaga sharing hope. So, ayun yung challenge na nakita ko na talaga namang bagamat ganoon, by the grace of God, dito nakikita ko yung kamay ni Lord. Na talaga, it's no longer me. It's Him who is with me and who is with the team. Yes. Amen. Amen dyan. Huwag mo Challenges. sasabihin, kakapi mo na naman yan. ha? Magkaroon ka na ng sarili mo. Kasi maliliit pa yung mga anak namin, Yeah. narinig niyo po yung mga challenges. So, habang siya ay nag-share, ako ang nagcha-challenge sa mga anak namin. So, para makompleto niya yung kanyang task. No? So, that's what we do. And even in the ministry. No? So, kumbaga, pasahan kami kung sino yung sige, ikaw muna dito para magawa natin yan. Para talagang ma-full support in the midst of all the circumstances namin and the ministries aside and the works aside and the responsibility sa family aside. Pero ang gusto ko pong makita nyo, sa amin pa lang yun, personally, what more sa kanila. So malalim po talaga yung balon ng hugot nila. Kaya po ang tawag nila, mga ka-journey. Mga Journey ka-journey. talaga. Journey po Oo. talaga. May katawag nga po sabi, the joy is in the journey and not the peak. No? So yung talagang masaya, may natututunan. Kaya talagang we look up and we really highly value po yung talagang alam po namin na makukuha na mga ginto po talaga, no? When we say ginto, Treasure. talagang treasure po Wow. talaga na Yeah. nagmumula po sa balon ng lalim ng Ay, karanasan, grabe. Wisdom. ng karunungan, no? Sabi nga po sa Experience. Bible, blessed are those who listen to the counsel of the wise. So Wow. there are no other people that is wise that we know compared to them na talagang until this point of time, they standing tall the test of time, Lord. Every step of experience, and ayun niyo po yun yung sinabi Glory ni to Pastora God. Luz na talagang mga karanasan, talagang malalim ang hugot. But to summarize everything sa amin po, narinig niyo po, different people, different locations, different lives, Age. and everything. Ayun po yung schedule and time. So yun po talaga yung naging nakita ko pinaka-challenge namin. Although mentioned everything that is different, we have one common, that is yung one faith in the Lord Jesus, one love, one spirit. And yun nga po yung one team natin po sa Sharing Hope po. So that's what makes all the circumstances have been overcame Yeah. by the help and the grace of God. Amen. Amen. Alam mo, ngayon ko na isip lang, as they mentioned, si Deborah, si Pastor Arnold, tungkol doon sa challenges, tapos nabanggit nga na parang, di ba, habang nag-share tayo, lumalabas doon, lahat yun, yung pains, gano'n. So kaya sabi ko, parang, did I have challenges along the way? Yung pala nga, as we journeyed, when we started October, alam mong ganun na nga katindi yung nangyayari. Kaya lang, I am able to bring it out na ang nangyayari, yung challenges na yon, na yung kabigatan na yon, right away na isi-share ko. Kaya nguy-nguy, di ba, iyakan, ganoon. And in fact, witness kayong lahat, kayo. Kung ano yung pinakamatinding parang kaming nag-exodus, di ba? So, it is really by the grace of God and kung ano yung mga matinding, mabigat na pinagdaanan na yon na hindi ko siya tinitingnan na ngayon na mabigat because yun na nga na-overcome. Talagang, and along the way, we were able to share it. Ito katuwang ko, kahit na kayo yung nasa likod ng camera, kami yung nandito sa harap na walang hiyaan na talagang, walang hiya na ilalabas mo yung pains mo and kung ano yung
grabing pinagdaanan, pero kung paano ka namang itinawid ng Panginoon. Kaya nga napakaganda yung narinig ko yung sinabi sa akin ni Pastor Wilbert Butial na yung you are crossing over to take over. Pinakamasarap na marinig ko yun. Talagang take over, cross over, take over. And nangyari yan habang nagje-journey tayo along with Sharing Hope Today with Rose and Jude. At pansinin mo ha, ito din yung Team Baguio. Ay, Yeah, oo. January. January. Team Baguio ito. Lahat Oo. Di si ba? Direk, kasama natin. Diba? Oo nga. Kumbaga, kasi nung pagka meron tayong napapakinggan na, alam niyo, ang ganda nung episode niyo, ganyan. Alam mo, ako namamanghalang din ako. Kasi ang alam ko, nagsasalita lang tayo. Oo nga. Nagsasalita lang tayo. Ako, personally, talagang, I am really always praying for the topic na episode. Ang nakakatuwa pa, kahit i-shoot natin ng isang episode, kunyari, sinut natin ng, kunyari, 15th of the month, tapos ilalabas yan, kunyari, next month. Oo. Pag nung yung month na yun, yung nangyayaring galawan nun, tugma dito, na mismo Oo. tayo, di ba, Yes. nagugulat tayo na, Oo. uy, di ba nung sinut natin yan, wala naman yan sa isip natin. Walang Tapos ito ngayon, no, yung hinaharap natin sitwasyon, nakapag-minister sa amin, Yung ginawa mo. yung mismong episode namin na pinapanood namin in a particular time, yun nakakapag-minister sa amin na Yeah. nagugulat kami kasi yung episode na yun ay sinut namin 4 weeks ago or a month ago. Pero nung nai-ere, nakapag-minister mismo. sa amin. Parang sabi namin, who can tell na ito pala ay darating sa ganitong panahon? Si Lord lang yun. Yeah. Kaya ibig sabihin, along the way, as we shoot, ang ginagamit to ng Panginoon to prepare Mm-mm. His children, na pag dumating kayo, ito ang pansanggan nyo, ito ang gagamitin ko para ma-minister kayo. Doon ako manghang-manghang, as in manghang-mangha, na each and every time we shoot, merong magsasabi sa atin na, alam nyo, very timely yan. Yeah. Nagugulat tayo doon kasi parang, alam lang natin, dak, dal. Pero hindi natin, siguro talagang binilt in na rin sa atin ni Lord na yung humility na ibinigay ni Lord na para wag natin galing natin wala tayong ganun Wala. kaya nakakagulat at nakakamangha na Lord, ganun pala yun na thank you Lord kasi sa amin wala ito, hindi namin ito pinapansin na akala lang namin magpo-flow lang kami kasi yun naman ang laging prayer namin ni Dulce. Sa totoo lang sa mga ka-journey namin lahat po ng pinagpe-pray po namin na maging episode namin is something na makakapag-minister sa inyo. May mga topics minsan na pinipili rin namin pero parang sabi namin hindi ito pwede kasi it can only kumbaga hindi ito pangkalahatan. Mm-mm. Siyempre although lahat naman ng problema ay walang hindi pangkaraniwan lahat naman pinagdadaanan in one point in time. Pero ang lagi namin prayer, Lord, always use our episode to minister people. Ikaw, kung sino man ang nangangailangan ng ganitong klaseng ministering, make a way na makapanood Yes. sila kahit na delayed yung nila, yung meron kasing iba na sinanay concern na lang may mga time na na hospital siya, paglabas siya ng hospital parang marathon ginagawa niya, di ba? Yung mga hindi niya napanood na Saturday, susunod-sunod na parang teleserye na. Replay natin lahat yan. And we are so grateful and so thankful dahil alam ko na narinig namin kayo at siguro na-cover nyo rin yung dapat ninyong i-cover as you speak na nag-grow din kayo during dahil dito sa ginagawa natin. Yung sense of purpose, nagkaroon sila ng Kumbaga, masyadong personal yun sa kanila. At Kay buti na lang, Josh, kay Bench, kahit kay Pastora, kasi sa dami rin ng pinagpe-pray niya. Pero naisisingit niya tayo sa mga prayer Madami items. ng kanyang kailangan ipag-pray. Oo. Yun din naman ang isang maganda pagka ina-unload din po rin sa kanya yung mga bagay-bagay. Kasi ugali ko rin naman yun. Kaya, kumbaga, pag tinignan natin ang lahat ng member nito, hindi sila naging part ng at libre tong mga to wala tong mga bayad, wala silang demand sa atin. Ang sa amin lang talaga, we really wanted to
be a blessing sa kanila at sila rin naman, they really wanted to be a blessing to Sharing Hope. Kaya parang sa amin, pagpapala na ang maging bahagi ng Yeah. ng ano ng Ministry na ito. ministry na ito, no. Kaya syempre gusto naming pasalamatan Salamat. ang bawat isa sa lahat ng time. Kasi syempre precious ang oras. Mahalaga ang bawat minuto ng bawat isa. Pinili pa rin nila na maging part, no? Ng ministry ng Sharing Hope today with Rose and Dulce. Kaya talagang we just want to express our appreciation to each and every one of you na naging mas na-encourage kami to go on kasi naging kumbaga napagaan ninyo ang lahat. Nilagay kayo ni Lord talaga for that purpose sa ministry na ito. Kasi otherwise hindi tayo talaga abot nito kung wala itong mga ito. And thank you, Bench, Josh, and Pastor Luz, and itong mag-asawang to na sobrang encouragement ang ginawa ni Pastor Deborah sa akin, yung darkness na pinagdaanan ko na kahit hindi ko pa siya na-meet, nagkapag-release na siya ng revelation, binigyan siya ni Lord ng revelation, ng word, and to pray for me, kahit na si Rose ang lagi niya nakakausap. And sabi ko talagang itinalaga ng Panginoon at na meron talaga siyang perfect time for us to be together. And Pastor Arnold, I just want you to know that I appreciate yung pag-aalala sa akin, sa amin ni Sister Rose, kasi si Pastor Arnold po ay isang nurse. And lagi siya nagpapaalala about our health. Kasi nga naman, parang nakakalimutan kung matanda na ako. Nakakalimutan ko. Oo nga pala, kailangan rin. And I really thank you for that. I really appreciate you. And At saka hindi yung concern din niya sa mga anak natin, yun na sa nga, pamilya oo. natin. Kasi kailangan pa tayo ng pamilya natin. And Direct MJ, thank you so much. Siyempre gusto namin palakpakan si Pastor MJ. Yes. Yeah, at ang kanyang, siyempre, ina-assist siya ni Pastor Kero. Oo. Kaya maraming salamat sa inyo. Oo. Talagang nilagay kayo ni Lord dito sa ministry na ito. And kaya nga, sabi nga ni Rose, lagi daw ako nagsasabi na ito na to. Because nakikita ko na pinakita na ni Lord sino yung mga nandyan. Sino ba, siya naman ang naglalagay, hindi naman tayong pumipili, di ba? But He puts the perfect person for that particular role na hindi natin kaya. I mean, meron tayong gifting saan tayo ginagamit. And lahat meron silang sariling gift na talagang binigay sa kanila ng Lord. And of course, we would like to thank AIM. Kasi lagi yan, si AIM na, nandyan lang siya. Kasi nakasama rin natin yan sa Bulacan na shoot, yes. nakasama rin natin yan sa Pasig sa na mission natin. Kasi ang dami nating nakasama sa Pasig mission. Nakakatuwa kasi yung heart nila na nandun nakasupport sa atin and their heart really to serve the Lord in the mission fields. So, kaya mayroon tayo nito and this is the month na talagang ipinagpasalamat natin na umabot tayo ng 1 year. Kaya naman pinuno natin yung buong month ng October ng puro pasasalamat and appreciation sa lahat ng nandyan na ibinigay sa atin ng Lord, no, to be isang ganito tayo katinding team. Very The solid team yung behind team, oo. Sharing Hope. At saka ang isang maganda kasi talaga na na bigyan tayo ni Lord ng mga tamang tao sa tamang departamento nila. Tama. Kasi kung mix match naman din yan, pwedeng hindi Pero ngayon nakita natin na perfect yung pagkakapili ng Panginoon sa mga department na kung saan sila ngayon nandoon. Kaya ako naiiyak lang talaga kasi nagsimula ito sa isang prayer tapos na pinanganak sa heart natin tapos we just alam mo yung pag may word talaga sa iyo si Lord. Yes. Hindi lalo na ako hindi ako mapapakali hanggang hindi ko talaga yun magagawa. Pero syempre, sabi nga ni Pastora, ganun talaga pag kami magandang gagawin, marami rin struggle. Oo. Pero kung paano mo ito itatawid, paano mo ito pagtatagumpayan, yun yung pinakamahalaga. Yes. Kaya kasi kung huminto tayo sa isang season na gano'n na parang nagpatangay tayo sa problema, baka wala ito. Mas matutuwa lang ang kaaway. Pero
nagdire-diretso tayo, siguro talagang sa mga viewers din natin, no, sa mga ka-journey natin, sana magkaroon din po tayo ng gano'n na isang parang ano po ba yung nasa puso ninyo, ano po ba yung dinidil sa inyo ng Panginoon, kung ano ba po yung nasa heart nyo, dalhin nyo po sa panalangin, Yes. dalhin nyo po sa Panginoon. At hindi mo, at maging ano tayo, maging let's just obey, no? And just maging goal lang po natin talaga to always please God. Kasi kahit ano pong struggle, ano po ang pagdaanan natin, as long as may word tayo ng Panginoon, doon tayo tatayo at doon tayo laging aangkla. Amen. Kasi para nang sa ganon, sa mga dumadaan na problema, pagsubok sa buhay, o maging sa sagot sa panalangin tulad ng nangyari sa Sharing Hope, maraming pinagdaan ng bagyo, pero dahil nakaangkla kami sa Yes. Panginoon, na nauga kami, yes, na natinag kami, yes, na ano kami, Yeah. na struggle kami, yes, nagulo kami, yes, na nawalan kami, yes, pero hindi kami nawala sa direksyon ng Panginoon. Yes. Dahil sa doon kami talaga nakaangkla, at dahil sa tibay ng angkla namin sa Diyos, hindi niya kami pinabayaan mahiwalay at mawala sa talagang calling at sa kanyang magandang plano para sa Yes. Sharing Hope. Amen. At kami ay mga tagadala lang ng pag-asa. Kami ay hope carrier lang. Kumbaga, gusto namin itong dalhin sa inyong mga tahanan, sa inyong mga buhay, sa inyong mga pamilya, sa inyong mga mahal sa buhay. At ngayon, nakita nyo ang journey ng Sharing Hope Today. Sa loob ng isang taon, hindi naging madali ang aming paglalakbay. Pero salamat dahil nandyan kayo. Salamat dahil na sa panonood ninyo, sa pakikinig nyo, naniniwala ako na merong mga maganda ring nangyari at meron kayong mga natututunan. At sa susunod na episode namin ay mababahagian kayo ng mga taong nagkaroon din ng impact ang Sharing Hope Today. Ano ang nangyari sa kanila? Merong tayong isang kapatid na magsusuicide na talaga, pero nang dahil sa nakinig siya sa Sharing Hope Today, ngayon ay kasakasama niya na ang kanyang mga anak at mas malinaw na ang kanyang direksyon. Right. At salamat sa Panginoon kasi nung mga panahon na yon talagang pinush siya ni Lord doon na makinig, no? At sabi ko nga merong isang post si Bong Ong, no, yung tungkol dun sa kwento ng isang bata na parang gusto niyang mag-share ng word ni Lord, mag-share siya ng love ni Lord, tapos nagbahay-bahay siya, tapos meron siyang isang bahay na pinuntahan, tapos yung bahay na yung katok siya ng katok, walang sumasagot, di niya tinigilan, katok siya ng katok. At yun pala, ang tao sa loob ng bahay na yun ay magbibigti. At dahil sa kakakatok, nung itutulak niya na yung silya para magbigti na siya, ay sabi niya, teka na nga lang, sandali lang. So, Ang kulit. tignan ko na nga lang muna kung sino yung taong kumakatok. At doon isinare ang love ni Lord, no? Yeah. Oo, yung batang yon. At kinalingguhan na yon ay pumunta ang tao na yon doon sa church. At nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil kung hindi nangulit ang isang batang yon, nakatukin siya, siguro ay wala na rin siya. Ganon din po ang nangyari sa isang kapatid natin na nakapanood ng Sharing Hope. At ngayon, ang isa sa mga supporter din po natin at talaga namang kahit na wala siyang panon ay nagsisikap siya. I really wanted to meet her personally at gusto ko talaga, although kakilala ko siya, a lot of times na kami magkausap over the phone, nagpapaminister, nagpapapray, pero ang isa siya sa pinakaunang bunga, unang bunga ng Sharing Hope. At marami pang mga kwentong tulad nun. Sana po kayo rin, no? If you have this kind of challenge or naging blessing din po kami, please share it to us, no? Malaking bagay po sa amin na alam namin may kausap kami, na merong nakikinig sa amin na napapagpala ng programa namin ito. Marami pong salamat sa inyo. At ngayon ay maliban siguro we can invite
Direk MJ na magpakita lang kahit sandali. Magpakita ka lang. Kaway. Kahit sandali. Saan ba? Oo. Dito ka Yan, Direk oo. MJ. Oo, kasi magpapasalamat tayo sa ating mga supporters. Ka-Journey, thank you so much sa inyong lahat. Ayan na si Ayan! Journey. Yay! The small but terrible member ng team, okay? Oo. Ayan. Ang ganda niya, di ba? Maliban sa cute. Okay. Yan. Siya po ang maraming inaksayang panahon, brain. Actually, gawa yan ng gawa ng outline namin kahit di namin sinusunod, hindi namin bahala siya, mahirap yung sinasabi niya. Pero thank you, Direk MJ. Maraming salamat sa Yes. buhay mo. Napakalaki kang pagpapala. Bawal pa po siya magsalita. Okay. May concert pa siya mamaya. Okay, kaya thank you. At siguro, Close na natin? i-close na natin. Basta nagpasalamat na tayo. Pero siguro magre-request ako ng isang prayer Ay, yes. para Si Pastora Luz, kay oo. Pastora Luz para naman Kailan mo tubig, Pastora? Okay, sige. Oh, sige, Thank sige, you, Lord. Hallelujah. Salamat nga Panginoon sa oras na ito. Salamat Lord sa isang taon na ginamit mo ang gawain na ito na kung saan Lord talagang napakarami pong mga tao at naniniwala po ako na sa mga taong ito na nakinig, mga na-bless sa pamamagitan ng gawain na ito ay patuloy Lord na mararanasan po nila ang marami pang kamanghamanghang gagawin mo sa kanila. Amen. At sa team na ito, salamat Lord God dahil talagang nakita po namin at naramdaman po namin talaga ang puso mo at nais mo talaga na marami pang maabot ng mga tao. Kaya Yes, salamat Lord. po for this opportunity na naging bahagi po kami ng gawain na ito na kung saan Lord God, ang bawat isa sa amin, anuman Lord yung role, anuman yung task na pinagkatiwala mo. Alam namin Lord na kung hindi ka gumagalaw sa amin, hindi rin po namin magagawa ang lahat ng ito. Kaya thank you Lord for anointing each one of us, lalong-lalo Yes, Panginoon kapatid po namin si Lucy at saka si Rose. Salamat din Panginoon sa mga impartation nila sa amin. Yung buhay po nila ay talagang napakalaking pagpapala sa marami po. At nawa talagang ang Lord, ang gawain na ito ay magpatuloy pa. Alam namin Lord na marami pang taon na talagang pagsasamahan po kami para talaga ma-impart pa ang goodness mo sa marami pong mga tao. Kaya sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng kadakilaan, ang lahat ng kaluhatian. Naging matagumpay ang gawain na ito sa loob ng isang taon dahil sa iyo, Panginoon. Yeah. Walang ibang maitataas, walang ibang mabibigyan ng kaluwalhatian, kundi ikaw lamang, Panginoon. Yes, All Lord. the glory, all the praises belongs to you, Lord God. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sana po Amen. yung ating mga ka-journey ay sumama sa amin sa panalangin ng pasasalamat sa isang taon ng kabutihan at katapatan ng ating Panginoon sa Sharing Hope Today. At as we celebrate, alam ko kayo rin ay nakikipag-celebrate. Kaya abangan nyo po ang susunod naming mga episode pa sa nalalabing 2 linggo ng celebration namin ng aming anibersaryo. Maganda po ang mga susunod na mga ibabahagi namin sa inyo at sana po patuloy nyo pa rin kami samahan sa susunod na taon at magsama-sama tayo sa 2nd taong celebration namin. Yes. Okay. Kaya marami pong salamat at LSM. Yes, like, share, and subscribe to our Facebook page, Sharing Hope Today with Rose and Dulce, at sa YouTube channel, same po, Sharing Hope Today with Rose and Dulce. And don't forget to hit the notification bell para nang sa ganun ay lagi kayong updated sa mga upload namin. Yes. At muli, marami pong salamat. These are the team behind the Sharing Hope Yeah. Today. Kaya marami pong salamat at sana na-enjoy yung episode namin. Yes. See you next Saturday. Yes. Thank Bye! you, our sponsors and partners. Thank you Yes. so much. God bless. Next week. Thank you. God bless.